Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Narito ang mga balitang nakalap natin ngayong linggo. Panukalang magbabawal sa reserve parking, inihain sa Kamara. Parusa para rito, alamin. Inihain sa Kamara ang panukalang magbabawal sa reserve parking at pagpapairal sa principle ng first come first serve sa mga parking areas bilang isang common courtesy. Ang mga magiging kaparusahan kung sakaling maisabatas ito. Alamin sa report na ito. Naghain ng panukala sa House of Representatives ang akbayan representative na si Percival Sandania na formal nang ipagbawal ang pagre-reserve ng isang tao sa mga parking slot upang makaiwas sa gulo. Nakapaloob ito sa House Bill No. 11076 o ang Mindful Parking Act dahil ani Sandania, nawawala na sa mga tao ang common courtesy ng first come first serve sa parking spaces. Itinuturing sa batas ang mga public space bilang mga lugar kung saan pansamantalang pinapark ang mga motor vehicles. Ngunit may angkop pa ring paraan ng pagpapark at mga polisiyang dapat sundin dito. At nakasaad sa batas na hindi lamang ang taong nakaharang sa naturang parking slot ang maaaring malagot dito, kundi pati na rin ang driver na kasama nito. Kung maisa sa batas, papatawan ng parusang aabot sa 2,000 multa ang lalabag para sa first offense. 5,000 multa naman at 6 na buwang suspensyon ng lisensya para sa second offense. Matatanggalan naman ng lisensya ang may-ari ng kotse at pagbabayarin ng 10,000 multa para sa third offense. Kabilang din sa panukala ang pagre-require sa mga pribadong establishmento na umangkop sa batas at ipatupad ang polisiyang ito. At aabot sa 10,000 hanggang 50,000 ang multa sa mga hindi tatalima. Nagsabi naman na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na pinag-aaralan na rin ng mga LGU o Metro Manila Council ang pagbabawal sa reserve parking na kung minsan ay humahantong sa sakitan. Nauna nang nagpatupad ang lungsod ng Marikina ng ordinansa laan sa reserve parking na may multang 1,000 pesos o 8-hour community service. Parusa sa pagtitinda ng double dead meat. Alamin. Ngayong papalapit ang Kapaskuhan, tiyak marami sa atin ang iniisip na kung ano ang ihahanda. Hindi na dyan mawawala ang mga karning ulam. Ngunit sa ganitong panahon din ay maaaring magsulputang muli ang mga iligal na pagtitinda ng double dead meat o yung tinatawag na botcha. Ang mga karampatang parusa sa mga negosyanteng nagbebenta ng botcha. Alamin sa report na ito. Bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng bilihin sa merkado, marami sa atin ang nais makatipid sa paghahanda ng Noche Buena ngayong Pasko. Kaya kung saan mas mura, madalas, doon na kumakagat ang marami. Ngunit hindi mawawala na kung saan pa mas pasok sa budget, ay doon pa mapapahamak ang kalusugan ng pamilya. Halimbawa na lang, ang mga mura ngunit mapanganib kung makain na double dead na meat o botcha kung tawagin. Nakapaloob sa Republic Act No. 10536 o ang batas na nag-amyenda sa Meat Inspection Code of the Philippines na ang mga kinatay na karne mula sa mga hindi rehistradong slaughterhouses o ang mga kinatay na walang kaukulang dokumento at inspeksyon ay maituturing na hot meat o botcha. Ang mga ganitong uri ng karne ay delikado sa kalusugan dahil may mga bakterya ito na maaaring magdulot ng diarrhea o food poisoning. Ang sino mang mapapatunayang nagbebenta ng botcha o kumakatay ng mga patay na hayop upang ibenta ay maaaring maharap sa pagkakumpiska sa mga karne. Bukod pa rito, maaari ring makulong ang negosyante o tindero ng hindi bababa sa 6 na taon hanggang 12 taon at pagmultahin ng 100,000 piso hanggang 1,000,000 piso. Babayaran din ito ang halaga ng mga damage kung sakaling nalagay sa peligro ang mga nakabili sa mga double dead na karne. At para sa mga mamimili ngayong magpapasko, mahalagang tandaan ang ilang senyales kung ang karne ba ay double dead o botcha. Ilan dito ay ang mapusyaw na kulay ng karne, mabaho ang amoy at hindi maayos na pagtanggal ng buhok at balat, at bagsak presyo.
Maaari ring i-report sa otoridad kung may kahina-hinalang nagbebenta ng mga hindi ligtas na produkto. Parusa sa spoofing cam. Alamin, kasabay ng mabilis na pag-adapt ng mga user sa makabagong teknolohiya, nag-a-upgrade na rin ang paraan ng mga scammer para makapanloko. Gaya na lamang ng spoofing cam, kung saan gumagamit ang mga scammer ng mga malisyosong software para pagmukaing legit na mula sa mga bangko ang mga text messages na kanilang ipinapadala. Ano nga ba ang parusa sa spoofing cam? Alamin sa report na ito. Hindi na bago sa mga mobile phone at internet user ang mga malisyosong text message na nagpapanggap bilang mga mapagkakatiwalaang individual o institusyon. Ito iyong tinatawag na spoofing scam, kung saan makakatanggap ang isang user ng isang text message mula sa isang nagpapanggap na mula sa bangko o isang financial institution. Gumagamit ang mga cybercriminal o scammer ng mga peking email, address, phone number o website na pinagmumukha nitong mapagkakatiwalaan. Gumagamit ang mga ito ng mga malisyosong software upang ang lumabas na format ng text message ay iyong mukhang totoo talaga na galing sa mga otorisadong institusyon. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, maging mapanuri at huwag agad pipindot ng kahit anong link na natatanggap o magbigay ng kahit anong impormasyon upang maiwasang ma-scam. Sang-ayon sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, ang spoofing scam ay napapabilang sa computer-related fraud at isang iligal na aktibidad. Ang sinumang mahuhuling gumagawa at nagpapadala ng ganitong mga mensahe ay maaaring patawan ng prisyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng mula 200,000 hanggang sa halaga ng na-scam o damage nito sa biktima. Parusa sa weteng at iba pang uri ng sugal. Alamin, sa mga bara-barangay ay may umiiral pa rin na pagpapataya ng weteng o yung mga illegal na number games kung saan gumagamit ng numero at kombinasyon na may karampatang premyo. Ang mga ganitong uri ng sugala ay ipinagbabawal sa batas. Kung ano ang magiging kaparusahan, alamin sa report na ito. Sa mga iski-iskinita ay madalas natatagpuan ang mga taong may hawak na papel at ballpen upang mag-ikot at magpataya ng weteng. Isang uri ng sugal kung saan tataya ang isang individual ng kombinasyon mula numero 1 hanggang 37 at makakatanggap ito ng premyo kung tumama ang kanyang taya. Laro man sa iba, ang mga ganitong uri ng sugala, idagdag mo pa ang Caracruz, horse racing, sabong, bingo, tong-its, card games at iba pang uri ng loto na may involved na pera ay ipinagbabawal sa batas, sang-ayon sa Revised Penal Code. Ang parusa rito ay mas pinalakas sa bisa ng Republic Act No. 9287 o ang pag-amyenda sa Presidential Decree No. 1602. Kung sino mang mahuli na sumasali sa mga ganitong sugal ay maaaring makulong ng 1 hanggang 3 buwan. Para naman sa mga personal o staff na nangangasiwa nito, maaari silang makulong ng 6 hanggang 8 taon, habang 8 hanggang 10 taon naman para sa mga kolektor ng taya o kobrador kung tawagin sa mga sugalan. Batay sa Presidential Decree No. 1869, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang binibigyan ng mandato para sa pag-regulate, authorize at pagbibigay lisensya sa mga uri ng lugar, partikular na sa mga kasino. Sa limitadong bilang ng mga trabaho, mas nagiging pahirapan para sa mga nais ng oportunidad kung ang mga kumpanya ay nagtatakda ng age requirement bago tumanggap ng aplikante. Kaya ang hindi pagtanggap sa mga nais magtrabaho dahil lamang sa edad nito ay hindi pinapayagan sa ating batas. Ano nga ba ang uri ng age discrimination at ang parusa sa mga lalabag? Alamin sa report na ito. Sa bawat job hiring na nakikita mong nakapaskil sa daan o maging sa mga online space, may nakikita ka bang age requirement na sinasama sa mga qualification? O hindi naman ay may karanasan ka na hindi ka natanggap o tinanggal sa trabaho dahil lamang sa iyong edad? Ang mga ganitong senaryo sa trabaho, alam ba ninyo na mahigpit na ipinagbabawal? Sang-ayon ito sa Republic Act No. 10911 o ang Anti-Age Discrimination Law.
Nakapaloob sa batas na ito na bawal ang pagpapublish ng mga job advertisement kung saan tinutukoy ang edad na maaari lamang tanggapin na aplikante. Bawal din ang paggamit ng mga kataganan na nag-uugnay sa age discrimination tulad na lamang ng fresh graduate, too senior, overqualified at iba pa. Bukod dito, saklaw din ng Age Discrimination Act ang pag-decline o pagtanggal sa trabaho, hindi pagbibigay ng promotion o training, pati na ang pagre-require na ibigay ang edad sa proseso ng aplikasyon. Ang mga employer o kumpanya na mapapatunayang lumalabag dito ay maaaring maharap sa multang hindi bababa sa 50,000 hanggang 500,000 pesos o maaari namang makulong ng 3 buwan hanggang 2 taon. Maaari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. Samantala, mabuting tandaan na limitado lamang ang batas na ito kung ang edad ay isang necessary requirement para magawa ang isang trabaho. O hindi naman ay may patas na seniority system at early retirement plan para sa may mga edad na empleyado. Parusa sa mga gumagamit ng peking PWD at senior citizen card. Alamin, ang mga individual na may kapansanan o yung mga tinatawag na persons with disability at ang mga senior citizen o yung mga may edad 60 pataas ay mayroong karapatan sa 20% na diskwento sa pagbili ng ilang mga produkto sa grocery at pag-dine-in sa ilang mga restaurant. Malaking kabawasan ito sa gastusin ng isang customer, kaya naman ang ilan nakahanap na ng paraan para samantalahin ito. Ito ay sa pamamagitan ng pamimeke ng mga PWD at senior citizen ID. Ano nga ba ang parusa sa mga mahuhuling gumagawa nito? Alamin sa aking report. Nababahala ang ilang mga restaurant owners sa naglipa ng peking PWD at senior citizen cards na ginagamit ng mga customer para makadiscount sa mga naturang negosyo at establishmento. Ayon sa mga negosyante, 10 hanggang 15% ng kanilang arawang kita ay napupunta pa sa diskwento galing sa mga PWD o senior citizen discounts. Gayon lamang, questionable ang ilan sa mga ito dahil naaabuso umano ang mga discount card. Sa halagang 350 pesos kasi, maaari nang mabili ang mga peking PWD at senior citizen card online. At dahil sa mabilisan ng serbisyo sa mga restaurant at sa kakulangan ng verification method para masuri ito, kapag ipinakita ang ID, agad na itong nai-a-apply kahit wala namang kapansanan o wala pa sa edad para maituring na senior citizen ang isang customer. Ang sinumang sangkot sa paggawa at paggamit ng mga peking ID para makadiscount ay maaaring maharap sa kasong falsification of public documents sa ilalim ng Article 171 ng Revised Penal Code. Maaari siyang patawan ng presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon at multa na hindi lalampas sa 5,000 piso. Nakasaad din sa Republic Act No. 7277 o ang Magna Carta for Disabled Persons na inamyendahan ng Republic Act No. 9442 at ang implementing rules and regulations nito. Batay sa IRR ng RA 9442, ang sinumang mga abuso ng mga pribilehiyo na ipinagkakaloob ng pagkakaroon ng PWD ID ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 6 na buwan o multa na hindi bababa sa 5,000 at hindi higit sa 50,000 piso. Maaari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. Sa ngayon, patuloy na nananawagan ang mga negosyante na paigtingin ng gobyerno ang mga verification method para may pagkakataon ang mga business owner na suriin kung ang mga ID ay valid at inilabas mismo ng lokal na pamahalaan. Parusa sa mga sangkot sa Bentapal scam. Alamin, mayroon ng bagong muka o upgraded na sistema ng paluwagan na marami sa atin ay maaaring nasubukan na. Ito ay ang tinatawag na Bentapal o isang paraan na hindi lang para makaipon, ngunit para na rin makapagpalago ng pera. Pero kamakailan lang, maraming miyembro ng Bentapal ang lumapit sa otoridad para magsumbong matapos silang takbuhan ng dapat ay magpapasweldo sa kanila. Ang sagutin sa batas ng mga Bentapal scammer. Alamin sa susunod na report. Marami ng paraan para kumita ng pera ngayon, ngunit hindi pa rin maaalis sa ating mga kababayan ang kumagat sa mga easy money o yung mga pagkakakitaan na hindi nangangailangan ng mabibigat na trabaho.
Isa ang static income sa madaling pumukaw sa interes ng marami sa usapin ng easy money. Dito kasi, napalalago ng isang individual ang kanyang pera nang walang serbisyo o trabahong kapalit. Ipagkakatiwala lamang niya ito sa isang institusyon at sa paglipas ng panahon ay lalaki at madaragdagan ito. Ang sistemang ito ay madalas ino-offer sa mga bangko. Ngunit, marami ang gumagaya nito. Isa na riyan ang paluwagan. Halos pareha ang sistema nito, parang time deposit sa bangko. Makukuha mo lamang ang iyong pera o sweldo kapag natapos mo na ang paghuhulog o pagpapaluwag sa itinakdang araw. Kaya lamang, sa paluwagan, hindi na kailangan ng mga requirement para lamang ma-approve. Kung hindi, magpapamiyembro lamang ang mga nais sumali, kadalasan sa mga kakilala na nangangasiwa nito. Pero ang mga paluwagan ngayon, hindi na lamang katulad ng dati. Ang iba kasi, may pangako na ang makukuha ng isang individual na kasama sa paluwagan ay may tutubuhin o mas malaki sa kanyang ihinulog. Ito ay yung tinatawag na bentapal o benta paluwagan, kung saan kapag may isang miyembro na hindi nakapaghulog o may isang miyembro na nangangailangan ng pera sa isang buwan, maaari nitong ibenta ang kanyang slot at ang nangangasiwa ng bentapal ang maghahanap ng sasalo sa kanya. Babala ng pulisya, mag-ingat sa mga ganitong pangako dahil ang bentapal ay isang investment scam. Marami na ang nabiktima nito kung saan itinakbo ang kanilang pera. Ano nga ba ang parusa sa mga scammer sa bentapal scam? Ayon sa batas, ang scammer ay maaaring humarap sa kasong estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. Maaari siyang patawan ng prisyon mayor o reklusyon temporal o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon, depende sa halaga ng kanyang na-scam. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli ito po si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!